Sa babaeng dormitoryo, napatingin si Alice kay Gerald na kakalabas lang sa video call at biglang naramdaman ang kanyang puso na kumikislot at humihigpit. Kahit na ang orihinal na cool na ekspresyon ng kanyang mukha ay naging medyo kinakabahan sa oras na ito. Maraming bagay na ang nangyari sa pagitan ni na Alice at Gerald sa panahong ito. Hindi pa natiyak ni Alice si Gerald noon hanggang sa tanawin ng gabing iyon sa seremonya ng pagbubuka sa Grand Marshal Restaurant ng Quinton. Iyon ay nang magsimula siyang maghinala na si Gerald ay sa katunayan ng mayaman at makapangyarihang A. Crawford na pinag-uusapan ng lahat. Kahit na Alice ay hindi maaaring mabuhay kasama nito. Hindi siya makapaniwala na ang parehong tao na inip at naiinis siya ay talagang isang mayamang pangalawang henerasyon na may ganap na kilalang pagkakakilanlan. Iyon ay magiging isang napakahirap na sampal sa kanyang mukha. Gayunpaman, tila kumikilos si Gerald na parang wala siyang kinalaman sa kadakilaang iyon, si A. Crawford talaga. In short, sobrang nalito si Alice ngayon dahil kay Gerald. Tuwing ipinipikit niya, si Gerald lang ang nakikita niya. Ang taong tumulong sa kanya ay marahil si Gerald, ngunit napagkamalan niyang akalang si Quinton iyon. Pumayag pa nga siyang maging kasintahan ni Quinton dahil sa pagkakamaling iyon. Ngayon na ang katotohanan ay nasa labas, dapat ba siyang pumayag na maging kasintahan ni Gerald sa halip? Hoy, Gerald! Bakit hindi mo kami kinumusta? Mabilis na napansin ni Hailey na may mali nang makita ang itsura ng mukha ni Alice. Sa makatuwid, dali-dali siyang umiti at binago ang paksa upang maiwasan nila ang anumang kahihiyan o mahirap na sitwasyon. Si Harper at Hailey ay napaka-kooperatiba at para bang mayroon silang tasit na pag-unawa sa isa't isa. Parehas na nakaturo ang kanilang mga kamera kay Gerald at Alice, na parang sila ang bida para sa video call ngayong gabi. Kamusta? Binabati kita, Hailey. Talagang natutuwa ako na pareho kayong mga lovebird na nagtagumpay. Mabilis na binati ni Gerald si Hailey habang kinawayan ang kanyang kamay. Gayunpaman, si Gerald ay tinamad na ng sobra at hindi na maaabala na maging kaibigan pa si Alice. Ayaw lang ni Gerald na gawing awkward ang sitwasyon at ayaw niyang patigasin ang himpapawid dahil gusto niyang bigyan sina Harper at Hailey ng mukha. Para kay Gerald, ang iba't ibang kilos ni Alice ay maaari lamang kumulo sa isang solong salita pagkabigo. Salamat, Gerald. Sa totoo lang, tinatalakay ko lang ang bagay na ito. Kay Harper ngayong gabi, hindi ba dapat naghahanap ka rin ng kasintahan? Kung mayroong anumang mga batang babae na interesado ka, tiyak na maitutugma ko siya sa iyo. Pagkatapos nito, kumurap ng mata si Hailey kay Gerald na parang sinusubukan niyang imungkahi na si Gerald ang sundin si Alice. Opo, Gerald. Kung naghahanap ka ng isang kasintahan, kailangan kung sanayin at tulungan kang gawin ito. Sa oras na ito, direktang sumandal si Jaislyn sa harap ng kamera habang nagsasalita. Si Gerald ay isang napaka-misteryosong tao sa grupo ng mga batang babae ngayon. Bukod dito, natitiyak ni Jaislyn na si Gerald ay hindi isang simpleng tao. Pagkatapos ng lahat, si Aiden Becker ay hindi kailanman mag-aanyaya ng anumang ordinaryong at walang kabuluhan na tao na umupo sa parehong mesa niya at ng kanyang mga kaibigan. Sa gayon, handa si Jaislyn na mapalapit kay Gerald at alamin ang katotohanan tungkol sa kanya sa mga darating na araw. Naman, hindi ko naisip ito kaya dapat pag-usapan na lang natin ito sa paglaon. Kayong mga batang babae ay maaaring magpatuloy muna sa pakikipag-chat kay Kuya Harper. Ngumiti si Gerald bago siya umiwas ng tingin. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pag-inom kasama si Benjamin at ang natitirang mga kasama sa silid. Dahil sa tuwang-tuwa ang lahat ngayong gabi, uminom din ng marami si Gerald. Gabi na. Nakahiga si Gerald sa kanyang kama habang iniisip ang lahat ng nangyari sa nagdaang mga araw. Sa oras na ito, nakasalamuhan ni Gerald ang maraming mga batang babae na seryosong gumalaw ng kanyang puso.
Naturally, isa sa kanila si Xavier. Tapos, nandun si Alice. Kahit na kinamumuhian at tinignan siya ng masama ni Alice, hindi. Maikakaila ni Gerald na ang magandang si Alice talaga ang gumalaw ng kanyang puso sa una. Pagkatapos nito, nagpakita si Mila sa kanyang buhay. Pakiramdam ni Gerald ay parang nangangarap siya ng isang panaginip. Sa kaibahan, si Mila ay mas maganda at matikas din kumpara kay Alice. Dahil lalaki rin si Gerald, halatang nasisiyahan siya sa pagtingin sa mga magagandang babae. Ano pa, si Mila ay isang magandang batang babae na hindi minamaliit ang sinumang mahirap at hindi siya ang uri ng tao na nakikipagkaibigan lamang sa mga mayayaman. Dapat ba talaga akong maghanap ng kasintahan? Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng konting tukso. Kinabukasan, matapos ang unang klase sa umaga. Gerald, may mga plano ka ba pagkatapos nito? Lumapit si Harper kay Gerald habang tinatapik ang balikat sa huli. Hindi, walang mga plano. Sige nga, bakit hindi mo ako samahan sa gift shop? Gusto kong bumili ng regalo para kay Hailey. Kailangan ko ng iyong opinyon at tulong. Si Harper ay ngumiti habang kausap niya si Gerald. To be honest, si Gerald lang ang nasa dormitory nila na nakarelasyon. Pagkapasok sa universidad, bukod dito, nakasama pa niya si Xavier, na isang batang babae na hindi naman talaga nasiyahan. Alam ni Harper na si Gerald ay bumili ng maraming mga regalo para kay Xavier dati at marami siyang karanasan sa lugar na ito. Sa makatuwid, nagpasya siyang yayain si Gerald na pumunta sa tindahan ng regalo. Siyempre, pumayag si Gerald nang walang pag-aatubili man lang. Naging interesado na siya kaagad nang banggitin ni Harper ang gift shop. Kagabi, nakapasya na si Gerald. Hindi mahalaga kung magtagumpay siya o hindi, nagpasya siyang subukan at sundin si Mila. Siyempre, kailangan niyang bumili ng regalo kung nais niyang habulin ang isang babae. Si Gerald at Harper ay nagtungo sa isang mid-range na tindahan ng regalo na matatagpuan sa harap ng universidad. Bagaman hindi lahat ng mga mamahaling produkto mayroon ding ilang mga produktong high-end na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 hanggang 4,000 dolyar bawat isa. Mayroong lahat ng mga uri ng damit, sapatos, bag at maraming iba pang mga bagay sa tindahan ng regalo. Ito ay maaaring ituring bilang isang gitnang klase na tindahan ng pagkonsumo. Dahil si Harper ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya, ang kanyang pagpayag na bumili ng regalo mula sa gift shop na ito ay ipinakita ang kanyang katapatan para kay Hailey. Ang dalawang binata ay nagpatuloy sa pagtingin sa paligid ng regalo sa tindahan ng ilang sandali. Pagkatapos nito, sa wakas ay napunta sila sa seksyon na nagpapakita ng mga damit na pang high-end na pambabae. Sa oras na ito, si Gerald ay tumitingin sa paligid upang makita kung mayroong anumang bagay na angkop para kay Mila. Bang! Habang naglalakad si Gerald sa pasilyo, ang pintuan ng silid ay marahas na binuksan at ang pintuan ay diretsyo na tumama kay Gerald. Pagkatapos nito, narinig niya ang isang malambing at kaakit-akit na boses na nagsabing kung sasabihin kong hindi, hindi ito mangyayari kahit anong sabihin mo. Kahit na mangyari ito, hindi ito nangyayari dito. Maaari mo muna akong bilhan ng damit na ito. Ito ay isang babae na nagsasalita ng napaka-coquettishly sa oras na ito. Binilhan ko na kayong dalawa ng damit ngayon. Napakamahal ng damit dito. Mayroong talagang isang binata at babae na pinalamanan sa loob ng maliit na angkop na silid sa oras na ito. Matapos makinig sa usapan sa kanilang dalawa, maaaring hulaan ng sinuman kung ano ang sinusubukan gawin ng batang lalaki kanina. Maraming tao sa gift shop ang tumitingin sa kanilang direksyon. Hindi. Gusto ko ng damit na to, ang dalawang damit. Kanina ay nagkakahalaga lamang ng halos 4,000 dolyar. Hindi mo ba sinabi na bibilhin mo ito para sa akin? Hindi. Mo ba sinabi na marami kang pera ngayon? Bulalas ng dalagita sa hindi nasisiyahan.
Pagkatapos nito, siya ay umapak palabas ng angkop na silid. Nang makita niya ang isang binata na bobo na humadlang sa kanya. Galit na itinulak siya nito habang sinabi, "Lumabas ka sa aking." Natigilan ng dalaga at hindi na natapos ang kanyang pangungusap. Habang ang batang lalaki na nakatayo sa harapan niya ay walang iba kundi si Gerald. Si Gerald ay medyo nalito sa sandaling ito at naramdaman na parang ang buzz ng kanyang ulo dahil nakatok siya sa ulo niya kanina. Sa oras na ito, ang batang babae na nakatayo sa harap niya ay hindi ibang tao kundi si Xavier. What? Malas talaga siguro ako. Gerald, hindi ko inaasahan na makita ka rito. Sambit ni Xavier habang tinitigan niya ng malamig si Gerald. Pagkatapos, pinasadahan niya ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok upang makinis ang kanyang nakasisilaw na mahabang buhok. Kasabay nito ay lumabas din si Yuri sa fitting room. Paglabas niya, tinititigan niya si Gerald na kinukutya. Ano ang tinitingnan mo, mahirap? Bakit ang pula ng mukha mo? Nakararamdam ka ba ng hindi komportable dahil narinig mong halos makipagtalik ako sa iba? Partikular na nagsiselos ka ngayon? Nagsiselos ka ba na ang aking bagong kasintahan na si Yuri ay mayaman kaya kumpara sa iyo? Gerald, alam mo na wala kang iba kundi ang tanga na nanalo sa loto ngunit napakadali na dala dahil lang dito, di ba? Ininsulto ni Xavier si Gerald habang nakatingin sa kanya na may matagumpay na ekspresyon sa mukha. Malinaw niyang naaalala ang huling pagkakataon na may isang bagay na halos nangyari sa pagitan ni Yuri at ng kanyang sarili sa kakahuyan. Sa oras na iyon, nakipaghiwalay lang siya kay Gerald, ngunit hindi inaasahan ni Gerald na nahuli silang dalawa sa kilos. Nang nangyari iyon, sinabi lang ni Xavier kay Gerald na gusto na niyang makipaghiwalay sa kanya dahil gusto niya ng tahimik na oras sa sarili. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nakaramdam ng partikular na kahihiyan at kakulitan nang maabutan siya ni Gerald sa kilos. Gayunpaman, si Xavier ay may ibang pakiramdam ng pagmamalaki at kaguluhan sa kanyang puso ngayon. Nasisiyahan siyang makita ang hindi komportable na mukha ni Gerald. Nasisiyahan siya sa pangutya sa kanya dahil sa kanya lang siya makatingin ngunit hindi siya makuha para sa kanyang sarili. Naramdaman ni Xavier na ang ganitong pakiramdam ay talagang nakakapresko. Labis na nasiyahan si Gerald kay Xavier at talagang hindi niya matanggap na makita si Xavier na kumilos sa ganitong paraan. Matapos makinig ng mga salita ni Xavier mula kanina, malinaw na hindi pa nagtagumpay si Yuri na makasama si Xavier. Gayunman, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting galit nang maisip niya ang pagpindot ni Yuri laban kay Xavier at ipadama siya sa angkop na silid. Xavier, kahit na naghiwalay na tayo, inaasahan ko talaga na magkakaroon ka ng respeto sa sarili at alagaan mo ang sarili mo. Magaan na sagot ni Gerald. Ha ha ha. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang kontrolin ako? Maaari akong makatulog sa sinumang gusto ko. Gerald, naglakas loob ka ba na sabihin na hindi mo pa naisip na makatulog sa akin? Nagsiselos ka ba ngayon? Ha 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 ni. Si Xavier ay matagumpay na. Ngumiti bago niya sinabi, Gerald, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang mga batang babae ay napakamakatotohanang magsasama-sama sila at pipiliing makasama ang sinumang maaaring magbigay sa kanya ng magagandang bagay. Hindi lamang ako binigyan ni Yuri ng isang bagong-bagong cellphone, ngunit binili niya rin ako ng mga damit na ito na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Kumusta naman sa'yo, Gerald? Ano ang binili mo para sa akin? Sa wakas ay nakakuha ka ng isang pandaigdigang kataas-taasang card ng mamimili, ngunit talagang ginugol mo ang lahat ng perang iyon kay Naomi. Karapat-dapat kang mapunta sa ganitong kaawa-awang estado. Xavier ay partikular na naagrabyado dahil sa insidente mula sa huling oras. Lalo na ito dahil bumili si Gerald ng mamahaling bag para sa ibang babae. Ginawa nitong positibo ng hiya sina Xavier at Yuri. Iyon ang dahilan kung bakit tinuro ni Xavier ang kanyang daliri kay
Gerald habang nagmumura siya sa kanya, simpleng nais na pasiglahin at mapahiya siya. Kamusta, mga kapwa-estudyante? Ito ay isang pampublikong lugar. Kaya't mangyaring huwag mag-ingay dito. Doon lang, isang sales girl ang lumakad habang umingiti siya kay Xavier. Ito ay dahil sa malakas na pagsasalita ni Xavier na nakakagambala sa iba pang mga customer na namimili sa gift shop noong panahong iyon. Anong ibig mong sabihin? Sinusubukan mo ba akong palayasin? Palabas ng iyong shop. Hindi mo ba mabuksan ang iyong mga mata? At makita kung gaano karaming mga bagay ang binili ko sa iyong gift shop ngayon? Siya ang dapat mong itaboy. Pagkatapos ay atubili na ipinagpatuloy ni Xavier, hilingin sa iyong manager na lumapit dito. Itataboy mo ba ang iyong pinakakilalang mga customer na kayang bumili ng mga damit sa shop na ito, o hahayaan mo ang mga taong ito na walang pera na simpleng tumatambay sa iyong gift shop? Ang sales girl ay kinilabutan sa sandaling ito. Matapos tumawag para sa kanyang manager, naramdaman ng sales girl na ang batang babae na ito ay hindi ganoon kadali makitungo at tiyak na mawawalan siya ng trabaho sa puntong ito. Ang sales girl ay inilagay sa isang napakahirap na posisyon. Sa kabilang banda, simpleng sinusunod ni Yuri ang eksena at nasisiyahan sa palabas na may ngiti sa labi. Pakiramdam niya ay marami siyang mukha, lalo na't maraming tao ang nakatingin sa kanila sa oras na ito. Una nang pumili si Harper ng isang damit na nagkakahalaga ng ilang $100, ngunit nang marinig niya na pinatulan ni Xavier si Gerald, nagpasya siyang ibahin ang damit bago hilahin si Gerald at sabihin, Gerald, tara na at mamili tayo sa ibang lugar. Sa totoo lang, napagpasyahan na niyang bilhin ang damit para kay Hailey. Gayunpaman, alam niya na kung pupunta siya sa counter upang bayaran ang damit, hindi siya bugyain ni Xavier, ngunit tiyak na magpapatuloy siya sa panunuya at pang-iinsulto kay Gerald. Ayaw ni Harper na pahirapan kay Gerald ang mga bagay. Kung sa bagay, ang dahilan lang kung bakit nasa gift shop si Gerald ay dahil sa kanya. Umalis ka. Tanong ni Gerald habang umiti ng mahina. Bakit tayo aalis kung bibili din tayo ng ilang damit dito? Nagpatuloy sa pagsasalita si Gerald habang sumulyap kina Xavier at Yuri. Palaging naramdaman ni Gerald na medyo may kakaibang kilos si Yuri. Sa oras na ito, narinig ni Gerald ang mga kwento at alingaungaw tungkol kay Yuri na mas mapagbigay kaysa dati. Nangangahulugan ito na nakakuha siya ng mas maraming kayamanan kaysa sa dati. Gayunpaman, kahit na ang kanyang pamilya ay mayaman, hindi normal para sa kanya na gumastos ng pera ng walang kabuluhan. Bukod dito, gumagasta pa siya ng libu-libong dolyar upang makabili lamang ng mga damit para sa Xavier. Ngayon din ito ay isang malaking pagtaas sa kanyang mga pamantayan. Hindi maintindihan ni Gerald kung bakit ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at pagmamataas ay palaging pukawin at hamunin tuwing nasasalubong niya ang dating kasintahan na si Xavier. Marahil ay dahil sa minahal talaga ni Gerald si Xavier noon at talagang nasaktan din siya sa mga kilos at salita. Sa oras na ito, lumingon si Gerald at tiningnan ang sales girl bago sinabing mangyaring maglabas ng ilan sa pinakamahal na damit sa iyong tindahan ng regalo upang makapili kami sa pagpipilian na iyon. Ha? Ang sales girl ay natigilan sandali, ngunit dahil nasabi na ng customer, magagawa lamang niya ang hiniling niya. Ha ha ha. Gerald, kaya mo pa bang bumili ng anumang damit mula sa shop na ito? Dapat mong ginugol ang bawat solong sentimo mula sa 30,000 dolyar na napanalunan mo mula sa loterya. Ano ang bibilhin mo rito? Ninisya ni Yuri. Huwag kang magpapaloko sa sarili mo. Chimed in kaagad ng marinig niya si Yuri na nilalait si Gerald. Sa kanyang puso, nagtataka si Xavier kung paano maaaring ihambing ni Gerald ang sarili sa kanya. Paano siya posibleng makipagkumpetensya sa kanya? Umiling-iling si Gerald. Kakayanin niya kaya? Kung talagang gusto niya, mabibili niya ang lahat ng damit sa shop na ito. Xavier o Xavier.
Kung hindi pa siya nakipaghiwalay sa kanya, siguradong handang bilhin siya ni Gerald ng anumang gusto niya sa mundong ito. Doon lang, dumating ang sales girl na may dalang ilang piraso ng mamahaling damit sa kanyang kamay. Natigilan si Xavier nang makita ang tag ng presyo sa mga damit. Ang pinakamahal na piraso sa gitna ng mga damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $12,000. Oh, Diyos ko! Pinakinggan ng sales girl ang kahilingan ni Gerald at inilabas ang lahat ng pinakamahal na damit na mahahanap niya sa gift shop. Sa katunayan, ginawa lamang ito ng sales girl pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Sa paghusga sa pananamit at pagbibihis ni Gerald, alam niya na halatang hindi niya kayang bumili ng alinman sa mga damit sa kanilang tindahan. Gayunpaman, dahil maraming mga tao na natipon upang panoorin ang palabas, naramdaman niya na ito ang pinakamahusay na oras para sa kanya na kumuha ng ilan sa mga damit na ito at samantalahin ang sitwasyon upang i-advertise ng sabay ang kanilang mga produkto. Ang 5 piraso ng damit ay lahat sa isang uri at madali silang makakapagdagdag sa isang kabuang presyo na higit sa $30,000. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Xavier na makaramdam ng nasasabik habang tinitingnan niya ang mga damit na nasa kamay ng sales girl. Mabilis siyang lumingon habang masigasig siyang tumingin kay Yuri. Ramdam ni Yuri na nag-iinit ang pisngi niya. Sa 5 damit na iyon, ang pinakamura ay nagkakahalaga ng $10,000. Ito ay simpleng napakamahal. Tulungan mo akong pumili ng isa. Kapatid na Harper, dapat pumili ka din ng isa. Bibilhin ko ito para sa iyo bilang isang regalo. Si Gerald ay ngumiti habang nagsasalita. Sa simula ay ayaw na tanggapin ni Harper ang alok ni Gerald. Kung tutuusin, masyadong mahal ang mga damit. Ayaw niya na gumastos nang sobra si Gerald sa shop ngayon. Ipinagpalagay din ni Harper na marahil ay ginastos ni Gerald ang karamihan ng perang napanalunan niya mula sa loterya. Sa huli, nang makita ni Harper ang paninindigan sa mukha ni Gerald, alam niyang hindi nagbibiro si Gerald sa oras na ito. Sa makatuwid, simpleng tumango lamang siya bilang tugon. Sa isang iglap, napili na nina Gerald at Harper ang dalawang pinakamahal na damit sa gitna ng 5 pirasong damit. Ha, kakayanin mo pa bang bilhin ito? Si Xavier ay hindi talaga kumbinsido. Pagkatapos nito, tiningnan ni Xavier si Yuri bago niya sinabi. Kapatid Yuri, gusto ko ring bumili ng isa. Ang taong ito ay hindi makakayang bumili ng mga damit. Napakawalang hiya lang siya ngayon. Xavier, wala na akong dagdag na pera. Nagugugol sa buwan na ito. Si Yuri ay biglang nakaramdam ng labis na pagkabalisa nang makita niyang malapit na niyang matapos ang paggastos ng lahat ng perang nakuha niya. Sa makatuwid, sinubukan niyang akitin at suyuin ang Xavier sa oras na ito. Malinaw na hindi inaasahan ng sales girl na bibilhin talaga si Gerald. Matapos makapili, inilabas ni Gerald ang kanyang bank card upang mabayaran ang damit. 2 piraso ng damit ay mayroon ng $1,000. Bukod dito, pinili pa ni Gerald ang pinakamahal. What? Bibili ba talaga siya ng mga damit na iyon? Akala ko ito ay isang drama lamang sa pagitan ng dating kasintahan. Na nasagasaan ang dating kasintahan kasama ang bagong kasintahan. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon silang galit sa pagitan nila. Hindi inaasahan, gagasto siya dito ng $1,000. Maaari ba talagang bilhin ng batang ito ang mga damit na ito? Hahaha. Tila ba ang bagong kasintahan ay nahuhuli sa ngayon? Ang lahat ay nakasalalay sa kung ang dating kasintahan na ito ay kayang magbayad para sa damit na ito. Ang daming tao sa panonood sa tuwa habang nakatingin kay Yuri at Gerald. Mawawala na naman ang mukha ni Yuri. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang kalmado at kalmado. Hindi naman niya balak umalis. Nais niyang manatili sa likod at panoorin ang palabas. Gusto niyang makita kung paano mapahiya ni Gerald ang kanyang sarili ngayon.
Ito ay 10,000 dolyar. Kung maaaring makuha ni Gerald ang halagang pera, magiging mas handa si Yuri na kumain ng tae. Sir, seryoso mo bang pinag-isipan ito? Bibili ka ba talaga ng 2 pirasong damit na ito? Muling tinanong ng sales girl si Gerald habang hawak niya ang SC machine sa kanyang kamay. Itong 2 lang, sagot ni Gerald. Matapos sabihin iyon, isinalin niya ang kanyang bank card sa SC machine. Ang lahat ay matitig na tinititigan ang makina hanggang sa marinig ang tunog ng makina na umiikot. Nagulat ang sales girl noong una, ngunit nang marinig niya ang tunog ng beep, agad siyang nabigo. Sir, parang wala kang sapat na pera sa card mo. Sa wakas naintindihan ng sales girl ang sitwasyon. Ang binatang ito ay simpleng sumusubok na kumilos ng matigas at patunayan ang kanyang sarili. Sa totoo lang, hindi inaasahan ng sales girl na makakaya ni Gerald na bumili ng alinman sa mga mamahaling damit na ipinakita niya sa kanya. May kumpiyansa pang sinabi ni Gerald na bibilhin niya ang 2 pinakamahal na damit. Bilang isang resulta, wala siyang kahit sapat na pera upang mabayaran ang mga item. Ano ang iniisip niya? Isang pagtingin lamang sa pagbibihis at pananamit ng taong ito at malalaman na niya na wala siyang anumang pera. Kaya, bakit niya sinasayang ang oras niya sa kanya? Hahaha. Hindi mapigilan ni Xavier ang sarili na tumawa ng malakas sa oras na ito. Gerald, nangangarap ka siguro. May sasabihin ako sa iyo. Dati, hinamak lang kita at nakipaghiwalay sa iyo dahil mahirap ka. Gayunpaman, ngayon na sa wakas ay nakikilala kita ng mas mabuti at nakita ko ang iyong totoong mga kulay na pagtanto kong ikaw ay tunay na isang mapagkunwari at walang kahihiyan na tao. Tiyak na napili ko sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay sa iyo. Mapait ding ngumiti si Yuri habang umiling. Ang kapatid na ito ay talagang kamangha-mangha. Akala ko talaga na maaaring siya ay isang mayamang binata. Marami sa mga batang babae na naroroon sa pinangyarihan ang nagtakip ng kanilang mga bibig habang tumatawa sila at nakatitig kay Gerald na para bang siya ay isang tanga. Ang mukha ni Harper ay namula rin sa oras na ito. Wala lang magawa ang ulo ni Gerald. Bigla niyang naalala na ang minimum na limitasyon sa transaksyon para sa kanyang bank card ay 30,000 dolyar. Bukod dito, alam niya na mayroon siyang halos 100 at 50,000 dolyar na natitira sa kanyang itim na gintong card at ang minimum na halaga ng pagkonsumo ay 45,000 dolyar. Sa kasamaang palad, lubos niyang nakalimutan ang katotohanan na ang kanyang kapatid na babae ay nakialam din sa kanyang bank card. Talagang nais ni Gerald na kumilos ng cool sa harap ng Xavier ngayon. Sa kanya upang malaman na hindi siya isang walang kabuluhan. Hindi inaasahan, gumawa siya ng kalokohan sa sarili. Nakakahiya. Talaga. Noon lang, biglang tumunog ang isang malinaw at magandang boses. Tiyak na kayang-kaya niya ito. Marahil ay wala sa aming tindahan na hindi kayang bilhin ni A. Crawford. Sa sandaling iyon, isang matamis na tinig ang biglang tumunog sa tindahan. Ang mid-range na tindahan ng regalo ay medyo katulad sa isang malaking mall at ang tindahan ng damit na ito ay isa lamang sa mga tindahan sa loob. Sa oras na ito, isang bata at magandang batang babae ang nagsimulang maglakad papunta sa kanila. Mabilis na yumuko ang mga sales girls pagkakita nila sa kanyang pagdating sa shop. Diyos ko! Napakaganda niya! Napakaganda niya na para siyang isang immortal na diyosa. Siya ay sobrang ganda. Siya ba ang may-ari ng shop na ito? Bakit lahat magalang at magalang sa kanya? Maraming mga batang lalaki sa pinangyarihan ang lahat nakatingin sa kanya ng kalokohan sa oras na ito. Tumalikod si Gerald upang tignan ang dalaga habang tinaas ang kanyang mga kilay ng bahagya sa pagtataka. Elena! Sa totoo lang, napakalalim ng impresyon sa kanya ni Gerald. Ang marahas at agresibong babaeng ito ay halos na iba ang anyo niya. Noong huli nilang pagkikita,
Gayunpaman, sa huli, pinarusahan niya siya sa pamamagitan ng pagpindot sa ilalim nito. Partikular na naalala ni Gerald ang kanyang magagandang binti. Mahaba, patas at payat. Siya ay simpleng napakarilag. Naabot na ni Elena ang pangkat ng mga tao sa oras na ito. Sa totoong katotohanan, matagal na siyang naroroon. Pagdating niya sa shop, nakita niya si Gerald na napapaligiran at inatake ng isang pangkat ng mga tao. Hindi makakalimutan ni Elena ang mukha ni Gerald. Kung sa bagay, ang binatang ito ang unang taong pinahiya siya. Bukod dito, ang tatay ni Elena ay nag-order na at paalalahanan siya nang maraming beses na kailangan niyang palugdan si Gerald at tiyakin na nasiyahan siya sa pagganap ng kanilang pamilya. Kumusta, Eve Crawford? Para bang nagkita tayo ulit? Bati ni Elena kay Gerald habang yumuko siya ng bahagya. Natigilan ang lahat. Diyos ko! Ang magandang batang babae ba ay sumangguni lamang sa binatang ito bilang si E. Crawford? Ano ang nangyayari dito? Ang binatang ito na nagmamayabang ay talagang kilala ang Diyosa. Na ito, kahit si Xavier ay natigilan sa oras na ito. Ang batang babae na ito ay tiyak na higit pa sa 100 beses na mas mahusay kaysa sa kanya at si Xavier ay lubos na hindi komportable sa pag-iisip na si Gerald ay napakalapit sa isa pang batang babae. Ano ang mas masahol pa ay ang batang babae na ito ay 100 beses na mas maganda at napakarilag kumpara sa kanya. Sa totoo lang, magiging komportable na si Xavier kung kahit ang isang pangit na batang babae ay mas pinapaboran si Gerald. Ano ang tinawag mo lang sa kanya? Nakilala mo ba ang maling tao? Hindi siya sinumang mayaman na Ginoo. Bakit mo siya tinawag na A. Crawford na kung siya ay isang mahirap lamang? Tanong ni Xavier kay Elena habang nakaturo ang isang daliri kay Gerald. Lalong nagselo si Yuri. Ang batang babae na ito ay perpekto. Napakatutuon niya, kaya bakit siya ay naging magalang at magalang kay Gerald? Kahanga-hanga kung tratuhin niya siya sa parehong pamamaraan. Opo, Miss Elena. Mukhang parang nagkikita ulit kami. Orihinal na. Nilayan kong bumili ng 2 damit mula sa shop na ito. Hindi inaasahan, ang aking transaksyon ay hindi maaaring dumaan dahil hindi ko naabot ang minimum na limitasyon sa pagkonsumo na $30,000. Sagot ni Gerald habang nakataas ang mga kamay na walang magawa. Ano? Sinasabi ng batang ito na ang kanyang card ay may minimum na limitasyon sa pagkonsumo ng $30,000. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng Diyosa na iginagalang ng lahat ng mga sales girl sa tindahan, walang sinuman ang maniniwala sa mga sinabi ni Gerald. Nanlaki ang mga mata ni Xavier sa gulat nang sabihin niya, Gerald, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanalo ka lang ng $30,000 sa loto. Paano ka maaaring magkaroon ng isa pang $30,000? Nagsisinungaling ka lang. Sino ang nagsabi sa iyo na nanalo ako ng $30,000? Sagot ni Gerald na may malaswang ngiti sa labi. Napanatili ni Elena ang ngiti sa labi. Gayunpaman, nang makita niya na malinaw na bumibili si Gerald ng ilang mga damit para sa isang batang babae, naramdaman ni Elena ang ilang kapaitan sa kanyang puso. Tama iyan. Ang mga pamantayan ni Elena para sa kalalakihan ay napakataas talaga. Bukod dito, mas mataas ang kanyang mga kinakailangan para sa katayuan at pagkakakilanlan ng lalaki. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay maluwalhati sa isang tiyak na antas, ang lahat ng kanyang pagkukulang ay otomatikong matatakpan. Walang ibang nakakaalam, ngunit alam na alam ito ni Elena. Alam niya na si Gerald ang tagapagmana ng isang luma at makapangyarihang pamilya na nagmamay-ari ng higit sa kalahati ng yaman sa mundong ito. Sa makatuwid, imposibleng sabihin na wala ring naramdaman si Elena para kay Gerald. Ginoo Crawford, dahil nagustuhan mo ito, bakit hindi ko ibigay sa iyo ang mga damit na ito? Walang pakialam na sagot ni Elena habang humihinga siya ng malalim. Pagkatapos ng lahat,
alam ni Elena na ang 10,000 dolyar na ito ay hindi kahit na nagkakahalaga ng 1 sentimo kay Gerald. Ayos kung ganun. Hindi ganoon kadali para sa akin na mag-withdraw ng anumang pera ngayon. Dadalhin ko muna ang mga damit na ito sa akin at ibabalik ko sa iyo ang pera sa paglaon. Sa oras na ito, parami ng parami ang mga tao na nagtipon-tipon sa paligid at ayaw ni Gerald na maging magalang at talunin ang paligid ng Bosch. Kung sa bagay, hindi niya nais na tinitigan siya ng napakaraming nakabantay na mga mata. Osage E. Crawford. Lalakad kita eh. Matapos magsalita si Elena, hinawakan niya ng mahinahon ang braso ni Gerald habang pareho silang naglalakad sa hagdan na magkakasama sa takot ng karamihan ng mga tao. Ito. Sabik na sabik si Xavier sa oras na ito. Ano ang tawag sa kanya ng babaeng iyon? Ace Crawford. Bukod dito, sinabi pa ni Gerald na ang kanyang minimum na limitasyon sa pagkonsumo ay hindi bababa sa 30,000 dolyar. Pinatunayan nito na marami pa ring pera si Gerald. Sigurado siya tungkol doon. Si Gerald ay mayroong higit sa 30,000 dolyar. Tiyak na. Mas may pera siya kaysa doon. Ang 2 damit na iyon lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 15,000 dolyar. Biglang naramdaman ni Xavier na si Gerald ay talagang nababalot ng misteryo ngayon. Mas awkward at nakakahiya pa para kay Yuri na tumayo dito sa oras na ito at gusto niyang hilahin si Xavier. Sir, nakabalot na kami ng 2 pirasong damit na gusto mo. Kanina. Ang huling bayarin ay 5,300 dolyar. Gusto mo bang magbayad gamit ang iyong bank card o cash? Ang sales girl na nakatayo sa harap ni Yuri ay mabilis na nagtanong. Sa oras na ito, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi magiging katwiran para kay Yuri na hindi bumili ng mga damit ngayon. Upang maging matapat, ang tanging dahilan kung bakit handa si Yuri na gumastos ng isang malaking halaga ng pera ngayon ay dahil lamang sa nais niyang mapahanga si Xavier. Orihinal na naisip niya na makakabukas siya ng isang silid at makikipag-ibig kay Xavier. Ngayon kung maaari niya siyang suyuin at magpahanga sa kanya ng sapat. Gayunpaman, ang atmosfera ay tila hindi na tama. Kahit nabilhin niya ang 2 damit na nagkakahalaga ng higit sa 5,000 dolyar para kay Xavier, talo pa rin siya kay Gerald. Si Yuri ay walang pagpipilian kundi bilhin ang mga damit na iyon. Dahil maraming tao ang nakapalibot sa kanila sa puntong ito. Nagngisi ang ngipin ni Yuri at binayaran ang 5,300 dolyar bago siya umalis kasama si Xavier. Sa gift shop sa baba, umalis na si Harper at hinihintay niya si Gerald sa pasukan ng universidad. Sa oras na ito, nakahawak pa rin si Elena sa braso ni Gerald habang naglalakad sila sa tabi ng kalsada. Ginoo Crawford, maaari ko bang tanungin kung pinili mo ang mga damit na ito para sa iyong kasintahan? Maaari ko bang malaman kung sino ang maswerteng babae? Tanong ni Elena kay Gerald nang may kaunting panibugho sa kanyang puso. Sa totoo lang, pinagmamasdan ni Elena si Gerald mula pa noong pagbubukas ng seremonya ng Grand Marshal Restaurant. Alam niya na si Gerald ay hindi isang ordinaryong mayamang pangalawang henerasyon. Iba siya. Siya ay kalmado, simple at siya din ay napakataos puso sa iba. Kung talagang nagsimula si Gerald ng isang relasyon at ginawang kasintahan ng isang tao, tiyak na mananatili siya sa parehong babae. Hindi siya magiging katulad ng ibang mayaman na pangalawang henerasyon na magbabago sa kanilang mga kasintahan. Ayon sa gusto nila, kung ang babaeng ito ay nag-asawa kay Gerald, siya ay magiging hinaharap na asawa sa tagapagmana ng pamilyang Crawford sa hinaharap. Hindi, pinaplano kong ibigay ito sa aking kaibigan. Hindi ko siya girlfriend. Ngumiti si Gerald habang sumasagot. Labis siyang nagpapasalamat dahil talagang tinulungan siya ni Elena at naisave siya ng maraming mukha ngayon. Sa parehong oras, si Gerald rin ay napakausisa at nalilito. Elena,
Parang ang regalong shop na iyon ay pagmamay-ari ng pamilya. Larson. Tuwang-tuwa si Elena nang marinig na walang kasintahan si Gerald. Sa makatuwid, siya ay ngumiti habang sumagot, ang pamilya. Larson ay nagmamay-ari ng maraming mga tindahan ng regalo tulad nito malapit sa lahat ng mga unibersidad sa buong lalawigan ng South. Isa lamang ito sa maraming mga tindahan ng regalo na pagmamay-ari namin. Wala akong magawa ngayon kaya't nagpasiya akong lumapit at maglakad-lakad habang tinitingnan ko ang shop na ito. Hindi isiniwalat ni Elena na ang tanging dahilan lamang na siya ay pumarito ay dahil alam niyang nag-aaral si Gerald sa unibersidad na ito. Bukod dito, nagpunta siya dito upang maglakad-lakad dahil lihim niyang inaasahan na masagasaan si Gerald. Sa oras na ito, mabilis na pinasalamatan ni Gerald si Elena habang tumalikod na para umalis. Kung sa bagay, nakakaakit para sa kanya ang tumambay at maglakad. Kasama ang isang napakagandang dalaga. Sandali lang, Crawford. Sigaw ni Elena habang pinipigilan ang pag-alis ni Gerald. Magkakaroon ng isang carnival sorority party sa susunod na linggo. Si Aiden at ang natitirang pangkat ay sasama din. Sa akin. Crawford, malaya ka kaya? Nais mo bang lumabas? Magsaya at makisama sa amin? Marahang kinagat ni Elena ang ibabang labi habang inaanyayahan si Gerald na sumama sa kanila para sa isang pamamasyal. Alam niya na mayroong isang 80% na posibilidad na tatanggihan niya ang kanyang paanyaya. Kung sa bagay, ano ang katayuan ni Gerald? Gayunpaman, nagulat siya, tumango si Gerald bago niya sinabi. Okay, then. Malaya ako sa susunod na linggo, kaya't lahat tayo maaaring magkakasama pagkatapos. Kung tutuusin, malaki talaga ang naitulong sa kanya ni Elena. Ngayon, ang higit na mahalaga ay ang tunay na nais ni Gerald na baguhin ang sarili. Ayaw na niyang maging mahiyain, magpakumbaba o magsama sa konsensya. Ang tanging paraan lamang upang mabago niya ang kanyang sarili ay kung makikilala niya ang maraming tao. O sige, naayos na kung ganun. Sagot ni Elena habang kinawayan nang tuwa si Gerald. Pagkatapos ay bumalik sa dormitory sina Gerald at Harper. Likas na hinanap ni Harper ang kasintahan nang makabalik sila. Nais din ni Gerald na sundan si Mila, ngunit hindi niya alam kung paano ito gawin. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng kaunting pakikipag-ugnay kay Mila. Natatakot siya na baka ayawan siya nito kung kumilos siya ng sobrang pantal. Tulad ng pag-iisip ni Gerald tungkol dito, bigla siyang tumanggap ng tawag sa telepono. Medyo natuwa at nasasabik si Gerald nang makita ang pangalan sa caller ID. Si Mila yun. Gerald, busy ka ba ngayon? Kung hindi ka abala, nais mo bang sumama at magsanay sa paksa pangalawa sa akin? Hindi ako abala, sagot ni Gerald habang nakangiti. CJ, nasa venue na ako para sa paksa 2. Halika dito. Magpapakilala ako ng kaibigan sa iyo pagdating mo dito. Binaba ni Gerald ang telepono. Sa halip na bumalik sa dormitoryo, dumiretso siya sa paaralan sa pagmamaneho. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang bagong damit na binili niya para kay Mila. Maingat na nakabalot ang damit sa isang marangyang kahon. Plano ni Gerald na ibigay ito kay Mila nang magkaroon siya ng pagkakataon. Madali para sa kanya na harapin ang mga batang babae tulad nina Savia at Quinn na palaging sinabi sa kanilang mga kaibigan na gusto nila ang pagtanggap ng mga regalo. Gayunpaman, pagdating kay Mila, hindi inisip ni Gerald na magandang ideya na gawin ito. Maaari rin itong maging hindi makabunga. Alinmang paraan, nag-usisa si Gerald tungkol sa kung sino ang nais ipakilala sa kanya ni Mila. Ngunit habang nakatayo si Gerald sa harap ng paaralan sa pagmamaneho, kinabahan siya nang makita ang eksena sa harapan niya. Nandoon si Mila, nakaupo sa isang mahabang bangko sa labas lamang ng paaralan sa pagmamaneho, nakaharap palayo kay Gerald. Ang nagpakaba kay Gerald ay ang lalaking nakaupo malapit sa tabi
Ni Mila. Bukod dito, hinawakan ni Mila ang braso ng lalaki at mukhang mas malapit sila sa relasyon. Masaya silang nagkukwentuhan habang nakasandal sa isa't isa. Dang! Naramdaman ni Gerald na parang sumabog ang kanyang ulo. Ito ay masyadong marahas, masyadong bigla para sa kanya. Ang kanyang buong isipan ay tungkol sa iling. Nagka-boyfriend na ba si Mila? Nakaramdam ng panghihina ng loob si Gerald. Sa wakas ay natipon niya ang kanyang lakas ng loob na ituloy ang isang batang babae na gusto niya at siya ay talagang isang napakabait na babae. Kahit napatungo siya doon, naging ligaw na ang isip ni Gerald. Iniimagine niya kung ano ang magiging reaksyon ni Mila kapag binigyan niya ito ng regalo. Magugulat ba siya? O tatanggihan niya? Siya nang may paggalang matapos malaman ang damdamin sa kanya. Ano ang dapat kong gawin kung tatanggihan ako? Gayunpaman, 8% si Gerald na sigurado na tatanggapin ni Mila ang kanyang regalo. Gayunpaman, hindi kailanman inaasahan ni Gerald na makita kung ano ang nasa harap ng kanyang mga mata ngayon. Hoy! Gerald, nandito na tayo. Tulad ni Gerald na nakatayo doon ng blanko, kumaway si Mila sa kanya. Bakit hindi ka nagtunog kung nandito ka na, Gerald? Bakit? Nakatayo ka lang dyan? Hawak pa rin ni Mila ang braso ng lalaki. Nang kausapin si Gerald habang naglalakad palapit sa kanila. Ito ay wala. Ang awkward naman ang tingin ni Gerald. Sa pagtingin sa lalaking katabi ni Mila, mahulaan niya na siya ay nasa edad nila at mukhang gwapo at matalino siya na may maputla na kutis. Nang nakatayo sa tabi ng lalaki, naramdaman ni Gerald na takot. Dahil ang suot nito ay masama ang katawan. Normal lang ito para sa isang magandang batang babae tulad ni Mila. Na may mga habulin. Gerald, ipakilala kita. Pinsan ko ito, si Kyle Smith. Kyle, ito si Gerald. Na sinasabi ko sa iyo. Naglakad si Mila papunta kay Gerald, magkasabay kasama si Kyle. Natigilan ulit si Gerald. Pinsan niya si Mila? Magaan ang pakiramdam ng puso ni Gerald na parabang nabuhay. Namuli mula sa kamatayan. Siya ang sinasabi mo sa akin. Narinig ko na napakaswerte. Mong tumama ng jackpot, Gerald. Ngumiti si Kyle Smith. Gayunpaman, hindi maitago ng kanyang ngiti ang malas na tingin. Sa kanyang mga mata. Pag-isipan natin ito. Dumating siya upang talakayin ang ilang mga bagay sa kanyang pinsan. Pagkatapos, sinabi ng kanyang pinsan na nais niyang ipakilala sa kanya ang isang mabuting kaibigan. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kaibigan ay mabuting tao at nanalo siya ng jackpot kamakailan. Sa gayon, naisip ni Kyle na hindi masamang ideya na makilala ang isang bagong mayamang kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahan, dumating si Gerald upang salubungin siya sa isang shabby na damit. Sapat na sana siya. Siya ba ay isang burol? Hindi naman siya mukhang mayaman. Medyo nabigo si Kyle. Ako si Gerald. Magalang na tumango sa kanya si Gerald at inilahad ang kamay para makipagkamayan. Sige po nakilala ko na ang kaibigan mo. Kailangan kong bumalik sa universidad ngayon. Kaarawan ni Lola sa susunod na buwan, napagpasyahan natin na kung anong regalo ang ibibigay sa kanya. Kaya, paalam. Hindi pinansin ni Kyle si Gerald, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at mabilis na umalis matapos kausapin si Mila. Pumunta siya ngayon higit sa lahat upang talakayin ang kasalukuyang inihahanda nila para sa kanilang lola sa kanyang kaarawan. Kyle, ang bata mo. Nang makita ang kanyang malapit na pinsan na walang pakundangan kay Gerald, nairita si Mila. Humihingi ako ng paumanhin para sa pag-ugali ng pinsan ko. Gerald. Bibigyan ko siya ng mabuting pagsaway sa pagbalik ko. Humihingi ng paumanhin si Mila. Inatras ni Gerald ang kanyang kamay at sinabi, mabuti na. Sa totoo lang, bagaman medyo naiinis si Gerald nang minaliit siya ni Kyle Smith, wala siyang magawa tungkol dito. Bakit? Dahil naramdaman ni Gerald na parang tumigil ang buong mundo.
Nang napagkamalan siyang kasintahan ni Mila. At nang malaman niya na wala siya, ang ipuipo ng emosyon ang nagawa niyang magalit sa kanya. Ay tama, Gerald. Ang magagandang sparkling na mata ni Mila ay tumingin kay Gerald. Na may pag-aalala. Namumutla ka lang kanina. Ano ang nangyayari? Bagaman naging abala si Mila na ipakilala ang pinsan niya kay Gerald, naging mapagmasid pa rin siya upang mawari ang mga pagbabago sa kanyang kalooban. Wala naman. Kaya lang akala ko boyfriend mo siya. Sagot ni Gerald na may nakangiting-ngiti. Ate. Ano? Akala mo boyfriend ko ang pinsan ko? Haha. Tumawa. Nang malakas si Mila. Paano posible kahit na? Sa totoo lang, hindi ako nakakuha ng anumang romantikong mga relasyon. Marahil ay may mataas akong pamantayan pagdating sa pagpili ng kasintahan. Naupo si Mila at ang kanyang sinabi ay nag-udyok sa interes ni Gerald. Anong pamantayan ang mayroon ka para sa iyong kasintahan? Pansamantalang tanong ni Gerald. Ang una kong nais na magkaroon ng kasintahan ko ay ang poise. Mayaman man siya o mahirap, dapat magkaroon siya ng magandang katahimikan. At ang pangalawang bagay ay hindi siya dapat magmukhang pangit kahit papaano. Pangatlo, dapat siyang magkaroon ng isang mabait na puso at tapat sa kanyang kapareha. Pang-apat. Mayroon pang pang-apat na pamantayan? Sumasakit ang ulo ni Gerald. Halos hindi niya maipasa ang kalahati ng unang tatlo. Hindi siya tumingin pangit at nakita niya ang kanyang sarili bilang isang mabait na tao. Tulad ng tungkol sa kanyang katahimikan, inamin ni Gerald na kahit siya mismo ang nag-isip na siya ay medyo mapurol. Bagaman hindi maikakailan na siya ay isang pangalawang henerasyon. Na mayaman, hindi siya nagpakita ng anumang kumpiyansa na maging isa pa man. Ito ang kanyang pinakamalaking kamalian. Mukhang hindi na siya makapanatili ng mababang profile. Napagpasyahan iyon ni Gerald sa kanyang puso. Samantala, plano ni Gerald na bigyan siya ng regalo, ngunit nagbago ang isip niya sa huli. Bagaman kaswal na sinabi sa kanya ni Mila tungkol sa kanyang pangarap na lalaki, iyon pa rin ang gusto niya. Dahil hindi pa natutupad ni Gerald ang lahat ng pamantayan, pusta siya na hindi madali para sa kanya na habulin siya. Magiging mas magandang ideya para sa kanila na maging magkaibigan muna. Hindi na kailangang magmadali. Kaya, sa mga susunod na araw, habang dumadalo sila sa kanilang mga aralin sa pagmamaneho, hindi ipinakita ni Gerald ang anumang balak sa kanya na nais na ituloy si Mila at simpleng magkaibigan sila. Sa katunayan, medyo maayos ang kanilang pagsasama at nagsimula nang magbukas si Mila kay Gerald na ibinabahagi ang lahat ng kanyang saloobin. Nagduda na rin si Gerald sa aksyong ginawa ni Mila sa pagsabi sa kanya ng mga katangiang dapat magkaroon ng kanyang pangarap na lalaki. Sinadya ba niyang sabihin sa kanya na pigilan siya sa paghabol sa kanya? Siya ba ay nagpapahiwatig na dapat silang manatiling mabuting kaibigan? Sinusubukan ba niyang tanggihan siya nang hindi nasasaktan ang damdamin? Hanggang sa araw na iyon kung kailan dapat silang magkasabay sa pagsubok sa pagmamaneho na nangyari ito. Napagkasunduan nilang bumalik sa unibersidad ng magkasama. Pagkatapos ng pagsubok. Gayunpaman, matapos ang pagsubok ni Gerald, hindi niya makita si Mila kahit saan. Sinubukan siyang tawagan ni Gerald, ngunit pinatay ang kanyang telepono. Nagkaroon sila ng dalawang pagkakataong makapasa sa pagsubok. Kahit na kinailangan ni Mila na kumuha ng pagsubok ng dalawang beses, hindi dapat siya tumagal ng ganito katagal. Sa sandaling iyon, nakita ni Gerald ang isang lalaki na nasa parehong grupo ni Mila na naglalakad palabas ng paaralan sa pagmamaneho. Na mukhang nalulungkot. Lumapit agad sa kanya si Gerald. Oh! Ang kagandahang iyon, hindi siya sumubok. Mukhang sa oras na niyang siya ay makatanggap siya ng isang tawag at umalis na. Nagmamadali. Si Mila ay isang magandang ginang. Mapapansin siya ng mga tao. Saan man siya magpunta.
Hindi naramdaman ni Gerald na kakaiba na mapapansin siya ng lalaking ito. Ngunit isang bagay na gumulo kay Gerald ay ang nangyari kay Mila. Bakit siya nagmamadali nang umalis nang hindi man lang siya nagpaalam? At pinatay na rin niya ang kanyang telepono. May nangyari bang masama sa kanya? Matapos ang labis na pagsasaalang-alang, nagpa siya si Gerald na tumawag sa telepono kay Whitney. Bakit mo pinahahalagahan si Mila, Gerald? Naisip mo ba na maaari mo siyang ituloy sa sandaling maabot ang jackpot? Huwag mo nang isipin ito, ikaw na walang kwentang tao. Malinaw na naalala pa rin ni Whitney ang insidente sa Homeland Kitchen kung saan hindi binigay ng mukha ni Gerald. Galit na bomba niya kay Gerald kaagad pagkakuha niya ng tawag sa telepono. Alam mo ba kung nasan siya? Kung sasabihin mo sa akin ngayon, susuklian kita sa hinaharap. Bibigyan kita ng damit na bienvieto. Mahinahon na sabi ni Gerald. Hindi niya binigay kay Mila ang damit na binili niya mula sa boutique ni Elena. Ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataong magamit ito ng maayos. Kailangang malaman ni Gerald kung ano ang nangyari kay Mila. Pangunahin dahil umalis siya ng walang salita at nag-aalala siya tungkol sa kanya. Hindi dahil sa gusto niya ito. Gerald ay gagawin ang pareho para sa lahat ng isinasaalang-alang niya bilang mga kaibigan. Seryoso ka? Maaari mo bang kayang bayaran ang isang bienvieto? Ang kanilang mga damit ay nagkakahalaga ng libo-libo. Sigaw ni Whitney. Siyempre. Dadalhin ko ito sa iyo sa ilang sandali. Ayos kung ganun. Dahil sa wakas alam mo kung paano mo ako harapin, sasabihin ko sa iyo. Bumuntong hininga, natanggap ko ang balita tungkol sa pamilya ni Mila ngayon lang. Nabigo ang negosyo ng kanyang pamilya at nasa bingit na ng bangkarote sila ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang bumalik. Bumibisita kami sa kanya mamaya. Magtagkasama kung gusto mo. Ibinaba ni Whitney ang tawag kaagad pagkatapos. Nagsisimula pa lamang isiwalat ni Gerald ang kanyang kapasidad sa pananalapi. Hanggang ngayon, wala pang ideya si Whitney kung magkano ang nasa kamay niya. Sa kadahilanang ito, hindi siya gaanong nangingibabaw kay Gerald. Ngayon kapag kausap siya. Gayunpaman, tumingin pa rin siya sa kanya kahit na nanalo siya ng 2 milyong loterya. Siya ay isang na-overreach lamang. Paano siya maikukumpara sa labas at labas sa isang pangalawang henerasyon na mayaman tulad ni Victor? Nagpa siya si Gerald na huwag sumama sa kanila. Bukod, sinabi na ni Victor na ang kanyang sasakyan ay buong sinasakop. Sa makatuwid, binigyan lamang ni Whitney si Gerald ng address at sumakay si Gerald ng taksi doon pagkatapos bumili ng ilang mga prutas at regalo. Halos 2 linggo nang nakilala ni Gerald si Mila at tila maayos ang kanilang pagsasama. Sa kanya, siya ay tulad ni Noemi, isa sa matalik na kaibigan niyang babae. Hindi nabanggitin, mayroon siyang nararamdaman sa kanya. Sa makatuwid, kailangan niyang tulungan siya kapag nagkaproblema. Ang kanyang pamilya. Huminto ang taksi sa labas ng pasukan ng Paradise Ville. Nalaman ni Gerald na ang pamilya ni Mila ay isang maimpluwensya. Ang kanyang mga magulang ay nagpatakbo ng isang kumikitang kumpanya. Ang mga ito ay itinuturing na isang malaking pamilya. Kasama ang lahat ng kanilang mga kamag-anak na kasangkot sa lahat ng uri ng mga negosyo. Sa oras na dumating si Gerald sa bahay ni Mila, ang mansyon ay puno na ng mga tao. Bukod sa matatanda ng kanilang pamilya, ang natitira ay mga kaibigan at kamag-aral ni Mila. Gerald, nandito ka. Luha at namula ang mga mata ni Mila. Nakaupo siya sa sofa, kausap si Whitney. Samantala, nagbibigay ng tulong ang mga magulang ni Whitney upang aliwin ang mga kamag-aral ni Mila. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi. Dahil sa mga hadlang sa kapital. Walang sinuman ang maaaring maging masaya sa sandaling ito. Kahit na kay Mila. Mas maliwanag pa ito kay Mila kung ano ang totoong pagkakaibigan. Kapag sila ay mayaman, lahat ng uri ng mga tao ay nagtangkang
Lumapit sa kanila. Ngayon na sila ay mahirap, wala kahit isang tao. Ang bumisita. Ang mansyon na palaging naging buhay na buhay ay tahimik at patay na. Bukod sa mga kaibigan ni Mila, sino pa ang gugustong lumapit? Ye! Hindi alam ni Gerald kung ano ang sasabihin upang mapabuti ang pakiramdam ni Mila. Inilapag ang mga biniling prutas at binati ang kanyang mga magulang. Bakit siya narito? Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng isang mapanuya na boses. Isang gwapong lalaki ang magkasabay kasama ang isang magandang dalaga. Ninisyan niya si Gerald, medyo mapanghamak, malinaw na tinukoy. Nang sinabi niya si Gerald, lumingon si Gerald at nakita si Kyle, pinsan ni Mila. Siya ay isang medyo mayabang. Ang pamilya ni Kyle ay nagmamay-ari din ng ilang mga negosyo. Kaya, natural lamang natutulungan nila ang pamilya ni Mila. Nagambag sila ng malaking pondo upang matulungan ang pamilya ni Mila, ngunit wala itong silbi at dahil dito, hindi rin sila napakahusay. Sa ngayon, masama ang pakiramdam ni Kyle dahil nahihirapan din ang kanyang pamilya, ngunit nang makita niya ang mga mayamang kaibigan ng pinsan niya ngayon, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Marahil ay matulungan ng mga taong ito ang pamilya ng kanyang pinsan na mapagtagumpayan ang krisis na kinakaharap nila at makuha pa ang pondo ng kanyang pamilya. Sa ilalim ng mga pangyayari kung saan nagkakaroon siya ng masamang kalagayan, hindi magiging mas maganda ang pakiramdam ni Kyle kapag nakikita ang magarbong asno na nagwagi lamang sa isang loterya. Nakilala niya ang araw na iyon. Hindi siya magkakaroon ng maraming pera at ang kanyang network ay hindi magagamit. Bakit siya napunta dito? Kyle, kaibigan siya ni Mila. Panoorin ang iyong saloobin. Sombong ng nanay ni Mila. Tita, kilala mo ba kung sino si Gerald? Siya ay isang tanyag na tao. Sa Mayberry University. Siya ay isang kakulangan hanggang sa kamakailan lamang. Matapos siya manalo ng isang loterya. Nagsimula siyang magpakita sa iba't ibang paraan. Narinig ko pa na nagpadala siya ng kondom sa dati niyang kasintahan matapos siyang itapon. Kakaiba lang siya. Ngayon na sabik siyang mapalapit kay Mila, hindi ako nangangahas na sabihin na wala siyang motibo. Pang-iinis na sabi ni Kyle. Marami sa mga kamag-aral ni Mila na nandoon ay tumingin ng masama kay Gerald. Bah, mayroon bang ganoong mababang tao? Sa palagay ba niya, napakahusay niya pagkatapos manalo ng isang loterya? Talagang, maaari lamang siyang maituring na isang ignoranteng now the rich. Tingnan mo siya. Hillbilly lang siya. Ang ilang mga batang babae ay tinakpan ang kanilang mga bibig at tumawa.